Ang Marvel movie na ang The Amazing Spider-Man 2 ang tatampok na pelikula natin ngayon. Ito ay isang sci-fi action na pelikula na na-release sa taong 2014. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video at simulan na natin ang ating Tagalog recap. Ang scientist ng Oscorp na si Richard Parker ay sinimulang burahin ang mga research niya sa system ng kumpanya pagkatapos ay pinatay ng poison gas ang lahat ng test subjects niya ng mga radioactive spiders. Plano pa ni Richard patayin ang iba subalit pinigilan na siya ng mga security ng Oscorp pati ang pag-erase niya ng kanyang mga files kaya't umalis na lang siya ng Oscorp Tower dala ang kanyang mga dokumento. Pag-uwi ni Richard ay nag-record siya ng mensahe sa camera niya pero maya-maya ay tinawag siya ni Peter. Nakita ni Richard na hinalughog ng di kilalang salarin ang opisina niya. Pagkatapos ay kasama si Mary ay umalis sila ng bahay at dinala si Peter sa bahay ng kanyang Aunt May at Uncle Ben. Ilang saglit ay iniwanan na nila roon si Peter nang walang pinaliwanag sa kanya at sumakay sila sa isang private plane. Dito ay naghahanda na si Richard na i-upload ang lahat ng research niya sa Roosevelt pero si Mary ay labis na nalulungkot sa pag-iwan nila kay Peter at pumunta siya ng palikuran. Lumabas naman ang cockpit ang isang piloto roon at naghugas ng mga kamay sa lababo. Pero napansin ni Richard na may dugo ang kamay nito at biglang tinutukan siya ng baril at nilock ang palikuran pero si Richard ay sinimulan na ang pag-upload ng mga files niya. Ilang saglit ay nakalabas ng banyo si Mary at sinuntok ni Richard ang lalaki. Nagawang mabugbog ng hitman si Richard pero nahampas ito sa ulo ni Mary subalit nabaril siya nito. Si Richard naman ay galit na inatake ang hitman at napabagsak niya siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril rito at pinaupo si Mary at pinagpatuloy niya ang pag-upload ng files sa laptop. Ngunit nagkamalay na uli ang hitman na agad inatake si Richard pero ang eroplano ay nagsimula ng mag-dive sa ere dahil sa patay na piloto rito. Naisipan naman ni Richard na barilin ang bintana ng eroplano na kinawasak rin ng lahat ng bintana at ng turbine ng eroplano. Pagkatapos ay inagaw ni Richard ang laptop niya sa lalaki hanggang sa nakabitaw ito rito at nahulog na roon. Pinagpatuloy uli ni Richard ang pag-upload at sa wakas ay natapos na ito. Habang tinitingnan naman niya si Mary na wala ng buhay ay bumagsak na ang eroplano. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya. Si Peter Parker bilang si Spider-Man ay nag-swing sa mga gusali ng New York at narinig niya sa helicopter ng mga pulis na may isang grupo ng mga magnanakaw na pinamumunuan ni Alexei Sitsevich na hinijack ang isang Oscorp truck na naglalaman ng mga highly explosive plutonium. Si Max Dillon naman na naglalakad sa kalsada ay nahulog ang dalang mga blueprint at mabilis na niligtas siya rito ni Spider-Man mula sa isang kotse na babagsak sa kanya na labis na kinatuwa ni Max sa pagligtas sa kanya ni Spider-Man. Ilang saglit si Alexei ay biglang nag-brake ng malakas at ang karamihan sa mga kotse ng pulis na humahabol sa kanila ay nagkabanggaan sa kalsada. Pagkatapos ay pinagbabaril sila ng mga magnanakaw pero sinaputan ang mga ito ni Peter. Agad na pinasok naman niya ang truck upang kunin ang mga plutonium habang pinapaandar ng mabilis ni Alexei ang sasakyan nila. Pero biglang nahulog ang isa at nang nakuha na ito ni Peter ay tinawagan siya ni Gwen dahil pinapapunta na siya nito sa kanilang graduation ceremony. Subalit biglang nakita ni Peter ang imahe ni Captain Stacy sa isang kotse ng pulis roon at agad na binabaan niya ng telepono si Gwen. Bumalik si Spider-Man kay Alexei at si Gwen ay nagbigay ng speech sa graduation nila bilang valedictorian. Si Peter ay napansin na babangga ang truck ni Alexei sa isang bus kaya't mabilis na sinabit niya ang plutonium sa isang streetlight at buong lakas na pinigilan ang bus na maaksidente. Agad na kinuha ng lalaki ang plutonium roon at pinagbabaril si Spider-Man pero magaling na naiwasan niya ito at mabilis na sinaputan ang mga kamay ni Alexei at hinubadan ng pantalon. Pagkatapos ay umalis si Peter roon hawak ang plutonium. Maya-maya sa graduation ceremony ay eksaktong nakapunta si Peter rito sa pagtawag sa pangalan niya upang iabot ang kanyang diploma. Nang natapos na ang graduation ay inaya ni Gwen si Peter sa kanilang dinner celebration mamaya na sinang-ayunan naman ng binatilyo. Pero ilang saglit ay nakita uli ni Peter ang imahe ni Captain Stacy roon at naalala niya ang sinabi nito na layuan si Gwen upang hindi siya mapahamak. Kinagabihan nang pupunta na si Peter sa restaurant ay hindi na niya magawang pumasok rito. Nakita naman siya ni Gwen at tinanong kung okay lang siya. Nasabi ni Peter sa kanya na madalas na niyang nakikita ang imahe ng ama niya at naaalala ang pinangako niya rito. Sumagot si Gwen na napag-usapan na nila iyon na hindi ang ama niya ang magdedesisyon para sa nais niya. Pero si Peter ay nangangamba na baka mangyari rin kay Gwen ang katulad ng nangyari kay Captain Stacy nang dahil sa kanya. Dahil naman rito ay napagdesisyonan ni Gwen na tapusin na ang relasyon nila ni Peter. Sa sunod na araw ay nagpatuloy na nag-swing sa syudad si Peter bilang si Spider-Man at nagligtas ng mga tao. Isang araw ay niligtas ni Peter ang isang bata sa mga bully at inayos niya ang ginawang wind turbine nito pagkatapos ay sinamahan pa uwi.
Subalit sa kabila ng mga kabayanihang mga ginagawa ni Peter sa New York ay karamihan ng naririnig niya sa radyo ay negatibo at ang ilan pa ay pakiramdam na hindi ligtas ang mga anak nila sa kanya bilang isang crime-fighting vigilante ng syudad. Si Peter naman ay madalas na sinusundan si Gwen upang masigurado ang kaligtasan niya. Sa sunod na eksena si Max ay tila obsessed na kay Spider-Man at nag-imagine pa na binisita siya nito at binigyan ng cake para sa kaarawan niya pero biglang nawalan sila ng kuryente. Maya-maya si Peter sa bahay nila ay maglalaban na ng mga damit niya pero pinigilan siya ni Aunt May dahil noong huling laban niya ay naging kulay asol at pula ang mga labahin niya. Si Max naman ay pumasok na sa kanyang trabaho sa Oscorp at ina-announce rito ng AI na ngayon ang Oscorp ay may electromagnetic power grids na may mga hydroelectric towers na nagsusupply ng malinis na kuryente sa buong syudad at lumalabas rito na habang kaharap ni Max ang boss niya ay siya pala ang nagdisenyo ng mga power grids. Ilang saglit pagsakay ni Max ng elevator ay nakasabay niya rito si Gwen at nagpakilala sila sa isa't isa. Pagkatapos ay napanood nila roon ang balita kay Spider-Man na labis na kinamangha ni Max. Sa sunod na eksena, si Harry Osborn ay pinuntahan sa likod ng Oscorp ang silid ng ama niya na si Norman Osborn dahil malapit na siyang mamatay. Sinabi ni Norman sa kanya na ang sakit niya na ang retroviral hyperplasia ay nasa lahi na nila na tinawag niyang Osborn Curse. Pagkatapos ay inabot ni Norman ang isang device kay Harry na naglalaman ng lahat ng mga proyekto niya at ito raw ang tanging mapapamana niya sa kanya na posibleng magtagumpay si Harry kung saan nabigo ang ama. Maya-maya si Peter habang nasa school ay nagpadala ng litrato niya bilang si Spider-Man kay J. Jonah Jameson at ilang saglit ay napanood niya roon ang report sa pagkamatay ng ama ng best friend niya na si Harry. Ang lahat naman ng empleyado ng Oscorp ay pinaalis ng gusali upang dumalo sa burol ni Norman pero ang boss ni Max ay may pinaayos pa sa kanya sa isang laboratory nila. Ito ay puno ng mga tangke ng mga electric modified na mga palos. Nang pina-shutdown ni Max sa katrabaho ang kuryente roon ay tumanggi ito dahil nasa exit door na raw siya. Napilitan naman si Max na ayusin pa rin ang mga cable sa laboratory subalit na kuryente siya rito at nahulog sa tangke ng mga palos na agad na pinagkakagat siya ng maraming beses hanggang sa nawasak ang water tank. Kinabukasan bilang bagong CEO ng Oscorp ay kinausap ni Harry ang mga miyembro ng board, pero ang pinag-usapan agad nila ay ang mga mabibigat na problema na kinakaharap ng Oscorp at isa na rito ang naidulot na problema ni Dr. Connors sa syudad. Dahil rito ay pinagsuspetsahan na ni Harry ang board members na plano nilang patalsikin siya sa posisyon na pinamumunuan ni Donald Mencken dahil sa akala ng mga ito ay wala siyang kakayahan mamahala ng kumpanya sa pagiging sobrang bata. Napagdesisyonan naman ni Harry na gawing assistant niya ang babaeng si Felicia na dating assistant rin ng ama niya. Ilang saglit ay binisita si Harry roon ni Peter dahil sa nalaman niya ang pagkamatay ng ama niya at nais siyang kamustahin. Nag-usap naman sila sa labas hanggang sa natanong ni Harry kung may girlfriend na ba si Peter at nasagot niya na meron pero complicated ang relasyon nila. Natanong pa ni Harry kung anong pangalan niya at nasabi ni Peter na siya si Gwen Stacy na nagtatrabaho sa kumpanya niya. Ngunit minamatsyagan pala sila ni Mencken dahil plano pala talaga niyang patalsikin ng Oscorp si Harry at ang aksidente na nangyari kay Max kahapon ay plano naman nilang isikreto sa publiko. Maya-maya si Max ay biglang nagising sa morgue at ang lahat ng ilaw roon ay pumutok. Ang pabagsak na device sa kanya ay agad na napigilan niya at dito na nadiskubre ni Max ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ay kumuha siya ng mga kasuotan at umalis roon. Kinagabihan ay nakipagkita si Gwen kay Peter dahil napag-isipan niyang subukan nilang maging magkaibigan at wag nang gawing komplikado ang relasyon nila. Kahit naman mabigat sa kalooban ni Peter ay sumang-ayon siya kay Gwen at napag-usapan ang mga hindi nila dapat gawin sa pagiging magkaibigan. Samantala si Max sa isang kalsada ng New York ay humihigop ng kuryente sa mga kotse hanggang sa naisipan niyang pumunta sa Times Square dahil na-sense niya roon ng sobrang lakas na electricity. Ilang saglit si Gwen ay sinabi kay Peter na may hinala siyang sinusundan niya siya na inamin naman ni Peter sa kadahilanang nais niyang makasigurado na ligtas siya. Hahalikan na ni Peter si Gwen pero sinabi ng babae na malaki ang posibilidad na makakuha siya ng scholarship sa Oxford University at pumunta ng England. Kinagulat ito ni Peter ngunit biglang may nasense siyang peligro sa Times Square at agad na inalisan niya roon si Gwen. Sa kasalukuyang iyon si Max ay humigop ng kuryente sa isang underground cable ng Times Square. Agad naman na nahampas niya ang isang truck roon na babangga sa kanya. Pero ang mga pulis ay mabilis na pinalibutan si Max ngunit sinabi niya sa mga ito na hindi niya iyon sinasadya hanggang sa napansin niyang nasa screen na siya ng mga electronic billboards ng Times Square. Bigla naman siyang hinagisan ng mga smoke bomb ng mga pulis pero dahil sa taranta ay malakas na napatalsik ni Max ang mga kapulisan na ito sa paligid at si Spider-Man ay mabilis na naligtas ang isang pulis roon. Pinagbabaril na si Max ng mga kapulisan pero pinatigil sila ng superior nila at kinausap ni Spider-Man si Max.
Tinanong niya kung sino siya at pinaalala ni Max sa kanya na siya ang lalaking may mga dalang blueprints na niligtas niya nakaraan na agad na alala ni Peter. Sinubukan niyang pakalmahin si Max pero bigla siyang binaril ng isang pulis at agad na inatake ito ni Max. Sinaputan siya ni Peter pero napatalsik niya siya at nasira pa ang isang web shooter niya. Mababagsakan naman ng sirang billboard ang isang pulis roon pero agad na naligtas ito ni Peter. Pagkatapos ay napunta na sa kanya ang atensyon ng mga media at lumalabas rito na masamang kalaban niya si Max at ang lahat ng tao ng Times Square ay galit na sa kanya. Labis na ikinagalit ito ni Max kay Spider-Man at agad na inatake niya siya. Habang nasa ere naman si Peter ay napansin niya ang lahat ng mga peligro sa mga tao sa paligid. Agad na nakaisip ng paraan si Spider-Man na iligtas ang lahat ng mga ito sa tiyak na kapahamakan nila gamit lang ang isang web shooter niya ng sobrang bilis at ikinatuwa ito ng mga tao sa Times Square. Si Max naman ay patuloy na inatake si Peter hanggang sa pareho silang tumalsik ng malakas mula sa mga atake nila. Ngunit mula sa mga cable ng billboard ay hinigop ni Max ang kuryente ng buong lugar at pinasabog ng napakalakas. Nagbagsakan ang ibang parte ng mga gusali roon at si Max ay inatake ang mga tao gamit ang kapangyarihan niya. Pero ilang saglit ay inatake ito ni Peter ng malakas na tubig mula sa fire hose ng mga bumbero at sa wakas ay napabagsak na niya siya. Pag-uwi naman ni Peter ay napanood niya sa balita ang paglaban niya kay Max at habang nakahiga ay napansin niya ang suitcase ng ama roon. Sinuri uli ito ni Peter upang malaman ang dahilan kung bakit siya iniwan ng mga magulang niya noon. Pagkatapos ay dinikit niya sa pader ang mga impormasyon na nakolekta niya sa internet at sa mga dyaryo ngunit wala pa rin siyang makuhang ideya. Samantala sa Oscorp, si Harry habang tinitingnan ang sugat niya sa leeg ay biglang nahulog ang device ng ama sa kanyang table at dito na nakita ni Harry ang lahat ng mga proyekto ni Norman kabilang na ang research ni Richard Parker patungkol sa mga gagamba na may self-heal ability, pati na ang isang high-tech na military body armor na may enhanced mobility at healing protocol. Sa sunod na eksena si Peter sa kanilang garahe ay nanood ng video sa YouTube kung paano niya magagawang gawing electric-proof ang sapot niya. Ngunit kahit gumamit pa siya ng maraming baterya at ginugol ang buong gabi para rito ay sumasabog lang ang mga ito sa kuryente. Kinaumagahan ay tinawagan si Peter ni Harry at sinabi nitong may malubha siyang sakit at sa tingin niya ay maliligtas siya ni Peter mula rito. Maya-maya pagpunta ni Peter sa Oscorp ay pinanood sa kanya ni Harry ang research ng ama niya noon patungkol sa mga radioactive spider na may halong DNA ng tao at plano nilang kunin ang venom ng mga ito na posibleng lunas sa maraming sakit. Pagkatapos ay sinabi ni Harry na si Spider-Man ay nakagat ng isa sa mga gagamba na iyon at nakuha ang mga abilidad nito kasama na ang self-heal ability kaya't kailangan niya ang dugo nito upang gumaling siya. Dahil naman si Peter ang kumuha ng litrato ni Spider-Man sa dyaryo ay alam ni Harry na kilala niya ito na maaari niyang pakiusapan na makipag-usap sa kanya. Tumanggi si Peter dahil posibleng mangyari rin kay Harry ang nangyari kay Dr. Connors pero pinilit na pakiusapan siya ni Harry at sinabi ni Peter na susubukan niyang kausapin si Spider-Man. Samantala si Gwen na nasa gusali rin ay naghanap ng mga impormasyon tungkol kay Max ngunit agad na binura ng head security ang mga ito pagkatapos ay pinuntahan nila roon si Gwen. Agad na umalis siya rito pero nakita si Gwen ni Peter sa daan at nagtago sila sa kalapit na maintenance room. Pinaliwanag ni Gwen na pinaghahanap siya ng mga security dahil sa nalaman niya ang tungkol sa aksidente ni Max sa isang laboratory roon na tinatago ng Oscorp sa publiko. Si Peter naman ay sinabing napunta siya roon dahil kay Harry na may malubhang sakit at sa tingin nito ay ang dugo niya ang lunas sa sakit niya. Pagkatapos ay lumabas na sila roon at sumakay ng elevator si Gwen habang si Peter ay ginulo at pinigilan ang mga security personnel na humahabol sa babae. Pero si Gwen ay nakasabay sa elevator si Harry at napag-usapan nila ang mga tungkol kay Peter. Sa sunod na eksena sa Ravencroft Institute, dito ay nilubog sa tubig si Max at tinutorture ng scientist na si Dr. Kafka habang pinag-aaralan nila siya. Pero sinabi ni Max rito na siguraduhin nilang mapapatay nila siya dahil kung hindi ay kukunin niya ang kuryente ng buong syudad at papatayin si Spider-Man upang maparamdam niya sa lahat kung paano siya namumuhay noon. Pagkatapos ay makikilala na siya ng lahat bilang si Electro at nabasag niya ang salamin ni Dr. Kafka at nilubog na uli nila siya sa tubig. Si Peter naman pag-uwi ay nadatnan si Aunt May na nakita ang ginawa niya sa pader ng kwarto niya. Sinabi ni Peter sa tiyahin na alam niyang may alam siya sa mga magulang niya na tinatago ni May sa kanya noon pa. Pero ayaw itong sabihin ni Aunt May dahil labis na masasaktan lang siya sa malalaman niya at mahal niya siya lalo na't sila ni Uncle Ben ang nagpalaki sa kanya. Pero pinarealize naman ni Peter sa tiyahin na kailangan niya itong malaman at napilitang ikwento ni Aunt May na noong pagkatapos ng libing ng mga magulang niya ay may pumunta sa kanilang mga FBI agents na pinaghahanap ang mga dokumento ni Richard Parker at sinabing sobrang laki ng halaga ng research na ito kaya tinakbo ito ni Richard na isang katrayduran sa kumpanya nila pati sa best friend niya.
Hindi naman makapaniwala si Peter na nagawa iyon ng ama niya para sa pera. Maging si May ay hindi rin makapaniwala rito dahil mabuting tao si Richard na araw-araw sumasakay ng D-train ng 7 AM at umuuwi ng alas 6 ng gabi. Maya-maya ay pinuntahan ni Peter si Harry sa bahay nito bilang si Spider-Man upang sabihin na hindi niya mabibigay ang dugo niya sa kanya dahil maaaring hindi compatible ang mga dugo nila na ikamamatay niya o magresulta pa ng mas masama sa kanya. Tinanong naman ni Harry kung magkanong halaga ang kailangan ni Spider-Man pero sumagot siya na hindi niya kailangan ng pera niya. Nagpasensya uli si Spider-Man rito at agad na umalis roon pero palihim na nakita niyang sobrang nagalit sa kanya si Harry. Ilang saglit ay kinausap ni Peter si Gwen na papunta ng tanggapan ng Oxford University para sa kanyang huling interview para sa scholarship. Si Peter naman ay kinuwento sa kanya na nalaman na niya ang katotohanan kung bakit siya iniwan ng mga magulang niya at hindi siya makapagdesisyon kung ililigtas ba niya ang best friend niya sa sakit nito. Pero si Gwen ay sinabing late na siya sa interview at kinailangan ng magpaalam kay Peter. Maya-maya pagbalik ni Peter sa kwarto niya ay sinira na niya ang ginawa niyang research sa pader. Hinampas niya ang calculator ng ama pero nakita ni Peter rito ang napakaraming token ng tren at naalala niya ang sinabi ni Aunt May na araw-araw sumasakay ng D-train ang ama niya. Agad na inalam ni Peter sa internet ang tungkol sa D-train at ang Roosevelt at nalaman niya rito na ito pala ay isang abandonadong train station na dating sikretong istasyon na ginagamit ni President Franklin Roosevelt upang itago sa mga tao ang sakit niyang polio. Samantala si Harry ay nawalan na ng pag-asa gumaling at pinapauwi na niya si Felicia. Pero nasabi ng babae sa kanya na narinig niyang pinag-uusapan ng mga head security na nagawang makapagkolekta ng Oscorp ng venom ng mga radioactive spiders noon bago mapatay at ang mga ito ngayon ay nasa facility na tinatawag na Special Projects. Inalam naman ito ni Harry sa system nila at nakita niyang nakapangalan sa kanya ang Special Projects. Nakita pa niya rito ang mga footage mula sa Ravencroft kabilang na ang video ni Max na planong patayin si Spider-Man. Pero biglang nawalan si Harry ng access sa system at agad na pinuntahan siya ni Mencken. Dahil naman sa pag-frame up nito kay Harry na siya ang nag-cover up ng aksidente kay Max bilang CEO ay tinanggal na siya ni Mencken at pinapaalis na sa mga security pero sinabi ni Harry na kusa na siyang aalis roon. Sa sunod na eksena si Peter ay pinuntahan ang sikretong train station na ang Roosevelt. Nang naghulog na siya rito ng token ay dahan-dahan na lumabas sa ilalim ng riles ang isang tren na ang sikretong laboratory pala ng ama niya. Pagkatapos ay napanood ni Peter rito ang video message ni Richard na sinasabing si Norman Osborn ay tumanggap noon ng kontrata sa isang military organization upang mapagpatuloy ang pagpondo sa proyekto nila. Ngunit napag-alaman niyang plano ni Norman na lumikha ng biological weapon mula sa research niya. Tumanggi rito si Richard pero upang makuha ang research niya ay gumawa ng mga peking ebidensya si Norman laban sa kanya at mapatalsik siya sa Oscorp. Ngunit hindi alam ni Norman na ang nilagay na human DNA ni Richard sa mga gagamba ay ang sarili niyang DNA at dahil rito kung wala siya o ang bloodline niya ay hindi nila mapapagpatuloy ang gawa niya. Subalit dahil rito ay kakailanganin niyang pumunta sa malayong lugar upang makapagtago. Pero labis na nalulungkot siya sa anak niya na hindi na niya makikita muli na pinakaimportante sa kanya. Sa kasalukuyan na iyon si Harry ay pumunta ng Ravencroft at pinatumba ang mga guard rito sa entrance. Pagkatapos ay nagpanggap siyang scientist upang i-activate ang emergency alarm ng pasilidad. Ilang saglit ay natunto ni Harry ang chamber ni Electro at sinabi niya rito na pareho silang may matinding galit kay Spider-Man at dapat na magtulungan sila. Tutulungan ni Harry pakawalan si Electro roon at tutulungan niya siyang makapasok muli sa Oscorp. Nag-aalangan si Max na tulungan siya at sinabi ni Harry na kailangan niya siya ngunit dumating na roon ang mga security ng Ravencroft pero si Electro ay biglang nawala sa gapos niya at agad na kinuryente ang mga security guards. Si Dr. Kafka naman ay nilagay ni Max sa kulungan niya at tinorture rin rito. Sa sunod na eksena si Peter paglabas ng istasyon ay tinawagan ni Gwen at sinabi sa kanya na natanggap na siya sa scholarship ng Oxford at ngayon ay papunta na siya ng airport upang makapunta ng England. Maya-maya ang head security ni Mencken sa Oscorp ay mabilis na pinatumba ni Electro na kasama si Harry. Pagkatapos ay kinuryente ni Max si Mencken at kinuha ni Harry ang baril ng head security. Ginising naman ni Electro ang lalaki at umalis silang dalawa roon ni Harry at si Max ay pumasok ng electrical system ng Oscorp. Pumunta sina Harry sa pasilidad ng Special Projects at nakita niya rito ang mga kakaibang mga proyekto ng ama. Nang nakita na nila ang mga vial ng venom spiders ay pinaturok ito ni Harry kay Mencken.
Dahil rito ay agad na nawala ang panginginig ng kamay niya subalit biglang nagkaroon ng hindi magandang reaksyon sa katawan niya ang Venom. Si Menke naman ay inactivate ang alarm system at umalis na roon. Pero si Harry ay pinilit na gumapang papunta sa high-tech body armor at glider rito at nang nasuot niya ito ay nag-activate ang healing protocol ng suit at dito na siya naging si Green Goblin. Samantala si Peter ay lumikha ng I love you message gamit ang mga sapot niya sa isang tulay na agad na nakita ni Gwen. Mabilis na kinuha siya ni Spider-Man sa daan at dinala sa tuktok ng tulay upang sabihin sa kanya na susundan niya siya sa England at doon makikipaglaban ng mga kriminal. Subalit si Electro sa power grids ng Oscorp ay tinanggalan ng kuryente ang buong syudad. Sinabi naman ni Gwen na may emergency reset ang mga power grids na makakapigil sa pag-blackout. Pero nasabi ni Peter na hindi niya alam kung paano mapipigilan si Electro dahil nagagawa nitong sunugin ang mga web shooter niya. Nakaisip naman ng ideya si Gwen na lagyan ni Peter ng magnet ang mga web shooter niya na kayang pumigil sa kuryente. Sa kasalukuyang iyon ang mga eroplano sa syudad ay nawala ng komunikasyon sa kanilang tower control na posibleng magbanggaan sa ere. Ilang saglit sina Gwen ay humingi ng mga material na kailangan nila sa isang pulis roon upang gawing magnetize ang mga web shooter ni Peter. Gusto naman sumama ni Gwen sa kanya pero tumanggi si Peter at sinaputan siya sa kotse ng pulis at pinuntahan na ang kalaban niya. Sa kasalukuyan ay yun si Electro ay inatake ng kanyang malakas na kuryente ang buong syudad at nagpakita kay Spider-Man ng imahe niya mula sa malaking gusali. Pagkatapos ay inatake ni Electro si Spider-Man ng maraming beses sa ere ng kapangyarihan niya. Hanggang sa nagharap silang dalawa sa power grids ng Oscorp at si Electro ay inatake pa rin siya rito. Pero si Peter ay inatake si Max ng malakas na tubig subalit nagagawa ng pigilan ito ng kalaban. Buong galing naman na kinalaban ni Spider-Man si Electro sa ere at nagagawa niya siyang tamaan ng mga atake niya. Nang sinaputan ni Peter si Max ay kinuryente nito ang sapot niya pero ang mga web shooter ni Peter ay hindi nawasak dahil sa upgrade ni Gwen at si Electro ay nagawa pa niyang mahampas ng malakas. Subalit si Max ay nagpalipat-lipat sa mga electric towers ng sobrang bilis na lumilika ng nursery rhyme upang asarin si Spider-Man habang inaatake niya siya ng maraming beses. Pagkatapos ay ginapos ni Max si Spider-Man ang kanyang kuryente at tatapusin na niya siya. Pero mabilis na sinagasaan si Max ng police car ni Gwen. Inis na sinabihan ni Peter si Gwen na hindi siya dapat pumunta roon pero pinagpilitan ng babae na walang magdidikta ng sarili niyang desisyon. Si Peter naman ay sinabihan siya na kapag napagkonekta na uli niya ang mga linya ng kuryente ay i-reset ni Gwen ang system ng power grids dahil plano niyang i-overcharge ng napakalaking kuryente si Max na ikasasabog niya. Pero nakita uli ni Peter ang imahe ni Captain Stacy at dito na siya sinimulan na kalabanin uli ni Electro nang may labis na galit sa kanya. Si Gwen naman ay nakapunta na sa control room ng pasilidad at nakuha ang susi ng master reset sa katawan ng empleyado roon. Samantala si Spider-Man ay patuloy pa rin na kinalaban si Electro ng buong lakas at galing niya. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na saputan si Max at sinimula na ipagkonekta uli ang mga linya ng power grids gamit ang sapot niya habang inaatake ni Electro. Pagkatapos si Gwen ay nireset na ang system ng pasilidad at nakahigop rito si Max ng napakalakas na kuryente na nagdahilan ng pag-overload niya at kinasabog niya. Ilang saglit ay bumalik na ang power supply sa buong syudad at ang magbabanggaan ng mga eroplano ay nagkaroon na ng komunikasyon sa control tower at nagawang makaiwas sa pagbanggaan nila. Subalit maya-maya lang ay dumating sa power grid si Harry bilang si Green Goblin at hinarap si Spider-Man. Pero dahil nakita ni Harry roon si Gwen ay agad na na-realize niya na si Peter ay si Spider-Man at sa sobrang galit niya kay Spider-Man ay agad na nilipad ni Harry si Gwen. Pinigilan siya ni Peter ngunit dahil sa bilis ni Harry ay hindi niya siya masaputan. Pagkatapos ay hinulog ni Goblin sa clock tower si Gwen at agad na nasalo siya ni Peter pero pinasabugan sila roon ng pumpkin bomb ni Harry. Ligtas pa rin na nababa ni Peter si Gwen sa mga gear ng tower at kinalaban niya roon ang best friend niya upang pigilan ito. Ngunit ang glider ni Harry ay biglang sumabog malapit kay Gwen at mabilis na sinaputan ni Peter roon ang babae. Nagpatuloy ang laban nila ni Goblin at nagawang saputan ni Peter ang kamay nito at sinakal siya. Subalit ilang saglit ay nasira ang isang gear ng tower at naputol ang sapot ni Peter kay Gwen at tumalsik si Harry. Si Peter naman ay agad na sinubukan na saputan uli sa ere si Gwen ngunit sa pagkakataon na ito ay nasaputan niya siya subalit humampas na ang ulo ni Gwen ng malakas sa sahig. Tinanong ni Peter ang kalagayan ni Gwen pero hindi na ito nakasagot dahil wala na siyang buhay at tila bumagsak ang mundo kay Peter sa labis na kalungkutan sa pagkamatay niya. Sa sunod na eksena ay nasa libing ni Gwen si Peter kasama si Aunt May at ang natitirang pamilya ni Gwen. Maya-maya ay umalis na ang lahat ng tao sa libing at si Peter na lang ang natira. Sa deleted scene, nagpakita roon ang ama ni Peter na si Richard Parker. Ngunit ang binatilyo ay labis na nagalit rito sa pag-iwan sa kanya ng matagal na panahon.
Pinaliwanag naman ng ama na kinailangan niyang magtago at palabasin na patay na siya upang makasigurado sa kaligtasan ni Peter at wala nang ibang paraan. Lubos na nagpapasensya si Richard sa mga nagawa niya kay Peter at niyakap niya siya ng may halong lungkot at saya. Pagkatapos ay sinabi ni Richard kay Peter na nagpakita raw siya sa kanya dahil alam ng ina niya na darating ang oras na kakailanganin nila siya, kaya't pinangakuan ito ni Richard na magpapakita siya kay Peter sa araw na pakiramdam niya na nawala na ang lahat ng mahal niya sa buhay. Kamakailan ay na-realize raw ng ama na kapalaran talaga ni Peter na magligtas ng mga tao at sinabi ang mga katagang with great power comes great responsibility. Makalipas ang ilang buwan sa Ravencroft Institute, si Mr. Fierce na umatake noon kina Richard sa eroplano ay buhay pa pala at pinuntahan ang ngayong nakakulong roon na si Harry at nagpaplano silang bumuo ng Sinister Six lalo na't hindi na nagpapakita sa syudad si Spider-Man ng ilang buwan mula nang mamatay si Gwen. Agad na pinuntahan ni Fierce ang Special Projects Facility ng Oscorp at ni-recruit si Alexei Sitsevich bilang si Rhino. Nabalita naman sa TV ang pagtakas ni Alexei sa kulungan na tinulungan ng iba pang mga supervillain at napanood ito ni Peter. Maya-maya sa kwarto niya ay nakita niya ang flash drive na naglalaman ng video ng speech ni Gwen sa kanilang graduation. Sa panunood ng video na ito ay tila nabuhayan ng loob si Peter na bumalik sa syudad bilang si Spider-Man. Samantala si Alexei suot ang rhino suit niya ay nagnakaw ng isang bangko at umatake ng mga kapulisan sa Park Avenue ng New York. Sinubukan na kalabanin si Rhino ng mga pulis roon subalit hindi nila siya kayang patumbahin. Ang bata naman na niligtas nakaraan ni Peter sa mga bully ay matapang na hinarap si Rhino suot ang Spider-Man costume niya. Pero dumating na roon si Spider-Man at pinabalik na niya ang bata sa magulang nito. Pagkatapos ay sinabihan ni Spider-Man si Alexei na sumuko na sa kanila pero galit na sinabi nito na napunta siya roon upang tapusin si Spider-Man. Inatake ni Rhino si Peter ng mga missile pero pinatalsik niya lang ang mga ito gamit ang isang takip ng manhole pagkatapos ay hinampas ito kay Rhino. Sobrang nakakabitin mga huwan pero dito na nagwawakas ang pelikula na ito. Sa post-credits ay pinakita ang teaser ng mga miyembro ng Sinister Six na sina Mysterio, Kraven the Hunter, Green Goblin, Dr. Octopus, si Rhino, at ang Vulture para sa The Amazing Spider-Man 3 subalit na-cancel ito dahil sa kumakalat na balita na may nangyaring hack raw sa Sony Pictures noong 2014. Shout out kina Renz Villota, Ranil G. Lacuna, James Macula, Leomar Marasigan ng Black Empire Vape Shop sa Waterfront Taguig, Store Sony PS4 number 962, Mark Steven Mimura, Maureen Rivas, kay Overmeme, at maligayang kaarawan kay Earl Sweden Mahusay. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.